Hi guys, another day po tayo. Ang tanggap po natin ngayon ay Samsung S9 Plus po. Ayan, so ang problema po niya kapag chinarge po, ito po yung kanyang cord, Type-C po ito. Ayan, makikita po natin dito sa product schematic. Ayan, so ito po siya number 3, 1.6 no. Then balik po tayo sa unit. Ayan po. Ayan, so meron po siyang indicator na temperature no. So pagka ganito po, hindi na lumalabas dun sa tamang charging po ng amperes niya no. So dapat po kasi nasa 0.6 pataas po siya. So yan po yung nangyayari kapag ganito po yung lumabas na notification po no, na hindi po siya nagcha-charge. Ayan. So S9 Plus po, Samsung. Na-try na rin po natin na palitan ito po yung kanyang tinatawag na charging flex no. Kasama po din yung charging pin. Ito po yung dati niya, then i-install na po natin yung bago. Pero still same result pa rin po siya no. So ito po, tingnan po natin. Ayan no. So ganito pa rin, napalitan na po natin siya no. Tanong po, ano po ang solution po dito no? So kami po, gumagawa po kami ng mga ganitong issue ng mga phone katulad po ng mga Samsung. Commonly, yung mga ganitong problema. Ayan, so ipapakita po namin kung paano po namin ito ginagawa para at least may idea rin po yung mga customer natin na nakakagawa po tayo ng mga ganitong concern no. So basically, bubuksan lang po natin yung unit po no. Bali ito na po yung phone. Ang gagawin po natin ngayon dito ay bubuksan po natin yung unit para po ma-repair natin at ipapakita rin po namin kung paano po namin ginawa na para meron po tayong proof na aside po sa mga basic na replacement ng screen ay gumagawa rin po tayo ng mga hardware na troubleshoot katulad po nito na kung saan may problema po sa kanyang temperature no, nagre-recognize po siya na temperature no. So ito po, ito pala ay wala nang dikit kasi nabuksan na rin namin siya before. Ayan. Ayan, so naalis na natin siya. I-unscrew naman po natin. So ito yung gagawin natin sa kanya no, para maalis po yung ganong problema ng phone no. Naalis po natin yung mga screws. Ayan po. Then yung sa fingerprint sensor. Okay po. Try natin iangat. Okay na po siya. Meron pang screw na naririto sa gilid. Yan po. Isa pa. Ito muna angat natin. Baka maputol yung kanyang fingerprint. Okay. Ayun. Meron pa pala siya rito. Alright. Ayan. So basically yung ginagawa po namin dito pag mga ganitong problema po no, isa pa po ipapakita ulit namin pag chinarge po siya. Ayan po. So wala pong cut or edited po no, na portion po dito sa ginagawa po nating pagre-repair. Ayan, so ito po yung nangyayari sa kanya, may lumalabas po na ganyan. So hindi po solution dyan ay palitan yung kanyang charging flex no? Ayan, so makikita rin po natin dito siya po ay 0.03 only no, amperes. So ayan, 0.4, doon lang naglalaro po yung kanyang amperes no? Ayan, so i-repair po natin to. Ang una po natin gagawin dyan is ito po yung kanyang back panel. Ito po yung para doon sa kanyang wireless charging no? So basically ay nililinis po namin ito, yung portion na ito. Mga contacts po ito doon sa motherboard para magkaroon po siya ng connections doon po sa
board panel, no? Okay po. Then, ito yung sa fingerprint niya, no need na po. Then, second thing to do, ay ililinisin po natin to, no? Yung panel po ng kanyang pinagkakabitan. Ayan, dito po siya banda. Okay. So, after natin siyang malinis, kahit toothbrush lang po. Ayan, so, kabit na po natin siya ngayon. Lagay natin to. So, pina-close na po natin siya, no? So, screws, kabit po natin. Siguro po kahit isang screw muna, no? Then, tuloy po natin yung pagkakabit later. Para lang ma-prove po natin na yung ginawa po nating solution is yun po yung appropriate para po sa kanya, no? So, ito na po siya. Test na po natin ulit. Ito po yung ating charger port. Yan, type C. Then, charge po natin. Observe po natin, no, kung ano po magiging result po niya. Ayan, so indication ng charging. And the same time, ayan. So, as we seen, lumabas na po yung percentage niya, no, na as proof na siya po ay nag-charge na ngayon, no. So, yun po yung ginawa nating process, no. Ayan, so dito naman po sa product schematic, siya po ay nasa 1.6 amperes na, no. So, yun po yung ginagawa namin, mga hardware troubleshoot po ng mga unit po natin. So, basically, pag mga ganitong klaseng trabaho, chine-charge po namin as labor, no. Sa 300 pesos po yung labor po namin sa ganito. Ayan, so sabihin may solution po tayo sa mga ganitong concern, no? Kaya kapag may gusto po kayong ipagawa or itanong, message lang po ninyo kami, no? All brands of cellphone, gumagawa po tayo. Kahit po mga hardware man po yan, no? So, sige po, kita-kits sa susunod na video and stay safe. For your beloved gadgets.